So, rebuilding our nation by building our families for God. Gusto ko po nang ipaliwanag ito. Bakit rebuilding? Bakit hindi building? Okay? Bakit rebuilding? Why the word rebuild? Alam po ninyo mga kapatid, sa history, ang Pilipinas pala, bago pa man sinakop ng mga Espanyol, ay talagang tunay na nananampalataya sa Diyos as a nation. Maybe not all. Okay? At tunay na mayaman po ang Pilipinas bago pa ito sinakop ng mga Espanyol. Okay? Hindi po ako nagsabi niyan. Maaring saliksikin din ninyo ito at babasahin ko po sa inyo ang ilang mga na-research po natin. The Philippines before the Spanish colonization. Mayroon pong sumulat, ito po ay secretary ni Magellan. Sa lahat ng mga travels ni Magellan, kasama po ito at gumagawa po siya ng journal. In fact, ang kanyang mga journals ngayon ay nakadisplay sa Spanish Museum. Ito po si Antonio Pigafetta, historian and assistant of Magellan, na nang dumaong po sila diyan sa Limasawa Island. Okay? Tinanong po nila ang mga tao doon na sumalubong sa kanila kung sino ang Diyos na kanilang sinasamba. Ang sagot po ng mga taong nandoon, Aba. Ito po ay napaloob sa Journal of Pigafetta, chapter 34. So, ano ang salitang Aba? Ang salitang Aba ay isang Aramaic word na ang ibig sabihin, Father. Father. Sabi doon sa sulat, nakataas ang mga kamay ng mga sumasagot sa kanila at sabi nila, ang sinasamba namin ay Aba. Hindi po nagsasamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Wala pong Diyos-Diyusan sa panahon noon bago pa dumating ang mga Kastila. So, ito pong sabi ni Antonio Pigafetta. And then, hindi lang po yun. Sa isang aklat din ni Nathan, kino-quote niya si Antonio Pigafetta. Ito po ang aklat niya, The Philippines is the ancient and biblical land of gold, the land of Ophir. Okay? Ang Pilipinas daw, ang dating pangalan ay Ophir. At ito ay isla o lupain ng ginto. Ng ginto. And then, doon din sa aklat o sa journal ni Pigafetta, nang sila ay dumalaw doon sa Butuan, that's Butuan City, ngayon. Sa biyahe po nila, ito ang sinulat po ni Pigafetta. Pieces of gold, the size of walnuts and eggs, are found by sifting the earth in the island of that king who came to our ships. All the dishes of that king are of gold, and also some portion of his house, as we were told by that king himself. Grabe! Mga ginto daw, mga pieces of gold. Ang mga parang walnuts, nakakita kayo ng walnuts, malaki pa yan sa peanut. Parang ganon, kalalaki. At parang mga itlog, pure na ginto, parang mga itlog ang size. Nakita po doon, nang sila ay, sinishift nila ang earth o ang lupa. At tapos, nakita rin nila na ang mga utensils, mga plato, kutsara, tinidor ng hari doon, sa parte ng Butuan, ay lahat pure gold. Okay, mga ginto, pure gold. And then, ang iba pa na parte ng bahay ng hari na yon sa Butuan ay ginto. Okay? Try to set that mental picture na pinapakita nitong aklat ni Pigafetta. Then another one, ito karugtong po ito. He had a covering of silk on his head and wore 2 large golden earrings fastened in the ears. Mayroong covering siya ng silk. Ang silk naman ito, isa sa mga bansa na maraming silk during that time is ang China. Kasi noon pa man,
negosyo na pala ang Pilipinas sa China. At ito namang negosyo, ang center of commerce pala noon, dito sa Southeast Asia ay ang Pilipinas. Sabi ng ibang mga historians. He had a covering of silk. Tapos sabi diyan, may mga earrings siya, golden earrings fastened in his ears. Ginto din. Sa kanyang katabi, may isang dagger, yung punyal. Okay? Knife. The haft of which, yung nasa sa may puluhan, was somewhat long and all of gold. Lahat po ay ginto. At of course, mayroong tawag natin dito, taguban, the scabbard of carved wood. He had 3 spots of gold on every tooth. Bawat ngipin nila, ngipin ng hari na yun, may mga ginto. At ang kanyang mga ngipin ay napapalibutan, okay, nababalot ng ginto. Sino sa inyong naabot ng panahon na yan? What I mean, yung may mga bansil, naalala ninyo? Ang mga ninuno natin, may mga bansil na gold. Ganun po ang ugali noon ng mga Pilipino, especially ang mga hari, mga sinadato, puti at ganon. Now, ito ang inabutan ni Namadjalan ang kalagayan ng Pilipinas na wala pa namang rebolto, wala ng idolatry, at itong inabutan nila, ang mga Pilipino daw noon ay nagsasamba sa Ama, kay Aba. Okay? At wala sila ng rebolto, and then mayaman pala ang Pilipinas noon bago pa man pumunta dito ang mga Kastila. Okay? So, ito po ang nakita natin. Ito pa. Sa Cebu naman, ito sa Cebu, nang pumunta doon si Magellan at si Pigafetta, ang istoryanin, nasulat po ito sa journal ni Pigafetta. For brass, iron, and other weighty articles, they give us gold in exchange. Ipinagpapalit nila ang ginto sa mga articles na mga mabibigat, pares ng iron, silver, or brass. Pinagpapalit nila ito. For 14 pounds of iron, we received 10 pieces of gold. Grabe, ano? Kasi ignorante pa ang mga Pilipino noon doon sa iron siguro. So, 10 pieces of gold. Of the value of a ducat and a half. The Captain General forbade too great an anxiety for receiving gold, without which order every sailor would have parted with all he had to obtain this metal, which would have ruined our commerce forever. Anong ibig sabihin niyan? Ang kapitan ng barko, sabi nila, kinokontrol na lang yung exchange ng gold. Siguro ko baka lumubog yung barko nila. So ang ibig sabihin, pag alis nila, ang iba na mga sailors gustong punuin ng ginto. Marami talaga sigurong ginto sa Pilipinas during that time. At ito ay nangyari, nasaksihan nito mismo ni Antonio Pigafetta, ang secretary ni Magellan, at isinulat po niya sa kanyang journal. So mga kapatid, ito ay nagtutugma din sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hello, pakinggan niyo ito ng maigi. Sa 1 Kings chapter 9, verse 28, may tinatawag, Ophir. And they went to Ophir. And by the way, ang salitang Ophir, una, nagpapatungkol po ito sa tao, isang tao, na isa sa mga anak ni Shem. Meaning, nasa linya ni Noah. Sabay, 3 anak baka si Noah, si Japhet, si Ham, at si Shem. Itong Shem, mayroon itong, basahin nyo sa Genesis chapter 10, mayroong genealogy ito. At isa sa mga anak dito, si Ophir. Okay? And acquired 420 talents of gold from there. So si Solomon, nang magpatayo siya ng templo, nagpakuha siya ng ginto sa Ophir. Okay? At ito pa, 1 Kings chapter 10, verse 11. Also, the ships of Hiram. Ito si Hiram, andito yan sa may Mediterranean, sa Tyre, Nineveh noon, which brought gold from Ophir, galing sa Ophir,
may dala pa rin siya great quantities of almug wood. Sabi ng mga researcher, itong almug wood or almug wood, ito ang Nara tree na 2 bansa lang ang mayroon sa buong sanlibutan. That's Africa and the Philippines. Okay? And precious stones from Ophir. Ito namang precious stone, sabi ng iba, ito raw ang marble na nakukuha dyan sa Romblon. Now, if this is so, mga kapatid, nagtutugma rin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na sinuwa, dinivide niya ang sanlibutan sa east at sa west. At ito si Joktan, si Habila at si Ophir ay nagsettle sa east. And maybe, ito nga natatag ang tinatawag nating the land of Ophir, ang Pilipinas. Okay, now, sunod na katanungan, what destroys a nation most? Kasi nakita natin, bakit ginamit ko ang salitang rebuild? Kasi dati na palang matatag ang bansang Pilipinas, dati na pala nagsasamba sa tunay at buhay na Diyos, pero nasira. Ano ang nakapagsira po sa kanila? Anong nakasira sa Pilipinas na kailangang balikan natin na i-rebuild ngayon? What destroys a nation most? Alam ba niyo kung ano? Ito po, pakinggan niyo ng maigi. The idolatry and immorality of the Roman Empire destroyed our beloved nation by the Spaniards who plundered our wealth and enslaved our families. Ito po ang katotohanan, pwede nyo i-research. Okay? Pag-aralan nyo ang buhay ng mga Romans during the time of the Roman Empire. Kung ano sila kabastos, kung ano sila kaimoral, at kung ano sila ka-idolatros. Mayroon silang na mga santo-santa na talagang ikinakalat nila sa buong sanlibutan. In the guise of Christianizing, they are actually colonizing. Makinig kayo ng maigi, lalo na kayong mga young people. Pakinggan nyo ito. I-research ninyo, kasi pwede naman yung tuligsain kung hindi totoo, pero pwede naman ninyong sang-ayunan kung wala kayong maidahilan na talagang ito ay totoo. You can study the transatlantic slave trade that had happened for more than 500 years. Kung ano ang ginawa nitong Roman Empire, the European nations sa Africa. At matapos nyo panuorin yon na documentary film, tingnan ko kung hindi masaktan ang inyong damdamin sa kung anong mga inhuman atrocities na ginawa po nila doon sa mga Africans. At sasabihin ko po sa inyo, ito po ang sumira sa bansa natin, na dati na pala, ang bansa natin, sabi ni Antonio Pigafetta, kanina binasa ko sa inyo, ito pala ay dati ng prosperous nation, maraming gold, at hindi po nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan. Nang dumating po ang mga Kastila, then inintroduce po sa atin ang pagsasamba sa Diyos-Diyusan. Mahirap ba itong patunayan? Hello? Mahirap ba itong patunayan? Libot ka lang. San Ramon, San Antonio, okay? San Nicolas, Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion, San Roque, mga barangays natin, mga towns natin, pinangalanan ng Kastila ng mga santo-santa, and that is to set the minds of our fellow Filipinos para baguhin ang kanilang pag-iisip sa pamagitan ng quote-unquote relihiyon na inintroduce po sa atin dito upang sambahin nila ang mga Diyos-Diyusan. And I tell you, yan po ang sumira sa ating bansa. Alam po ninyo sa tinatawag solving problem, makinig kayo ng maigi, kasi kahit na sa pang-araw-araw magagamit po ninyo ito. In solving problem, you must first know the real problem. Okay? Kaya nga sa mga nagsumusulat ng thesis, nandoon yun ang first chapter ninyo, statement of the problem. Okay? Bakit? Kasi kailangang ma-define mo, malaman mo ang nature ng problema, ang ugat ng problema.
You cannot solve the problem without first defining the problem or knowing the problem. So ang pinaka-problema po talaga na naging dahilan ng pagkasira ng Pilipinas ay dahil po sa idolatry. Ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan na dinala dito ng mga Kastila at yun ang sa pilitang itinuro sa ating mga magulang. Kaya nga may mga istorya, kahit ng lolo ko noon, yung tinatawag huwes de kutsilyo. Pag hindi ka nagsimba, hindi ka sumimba doon sa Diyos-Diyosan nila, ay mayroong palo, papaluin. 24 na palo ata yon. Kaya't napilitan po ang ating mga magulang na magsamba sa Diyos-Diyusan. At ito po, sa loob ng 333 years. Pakinggan po nito ng maigi kung anong klaseng influensya, anong lakas ng influensya niyan na pumasok po sa kaisipan ng ating mga ninuno at na-carry over po hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Yang mga Santa Cruzan na yan, yang mga pista-pista na yan. Ha? Basahin nyo ang Lumang Tipan. Yun ang ginagawa noon ng mga pagano na pinagpapatay ng Panginoon. Ha? Numbers chapter 25, basahin ninyo yun. So ano ang ibig kong sabihin? Ang kampo ni Satanas na maninira, mamamatay tao, ginamit o kaya sa pamagitan ng Roman Empire, pinadala dito ang Espanya. Spain is a member of the Roman Empire. Isa rin ito sila sa mga colonizers na nagpang-api sa mga Africans. At yan pa rin sila ngayon ang gusto nilang gawin dito sa Southeast Asia. Ang ginagamit na ngayon siguro Amerika. But I'm trying to tell you mga kapatid, ito po ang dahilan. What destroys a nation most? Idolatry. And of course, ang anak ng idolatry is immorality. Now, ito tayo ngayon, who can rebuild our nation? Kasi we want our nation to be rebuilt. Okay? Dati pala ganito, sinira ng mga Kastila, sinira ng idolatry, paano ito ma-rebuild? Sinong pwede mag-rebuild nito? Of course, the Bible is explicitly telling us it's the God of the Bible. The one and only true God, pero gumagamit po siya ng human instrument. Okay? The one and only true God who uses human instruments. At ito ay makita natin sabi sa Bible, Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Pansinin po ninyo, may watchman, tao yun, mga instrumento ng Panginoon. May mga builder din, pero the ultimate planner, designer, and builder is God Himself. So ang tinutukoy dito ay patungkol sa pamilya, na ang pinakamaliit na unit ng society. Pag ang isang pamilya po ay malakas, magiging malakas po ang bansa. Pag ang isang pamilya ay nagsasamba sa tunay at buhay na Diyos, kung lahat ng pamilya sa Pilipinas ay magsasamba sa tunay at buhay na Diyos, mawawala po ang idolatry. Di ba? Pero alam nyo, malungkot. Pakinggan nyo ito ng maigi. Malungkot ang kalagayan ngayon ng mga pamilya, kahit na pamilya ng mga Kristiyano. They don't care. Parang walang pakialam. Parang akala nila wala namang mangyayari. Hindi naman ma-influence ang kanilang mga anak. Hello, makinig kayo. Kung papag-aralin nila ang kanilang anak sa mga Roman Catholic School, akala nila hindi ma-influensya. Hey, makinig kayo. Tingnan nyo ang mga young people ngayon. Ang mga young people ngayon na ang iba galing pa nga sa FBCA, pero ang kanilang kaisipan ay nabago. Bakit? Nag-aral doon sa Roman Catholic School na kung saan nandoon ang impluensya ng mga teachers na binubumbahan sila perme ng mga maling impormasyon. At of course, mayroon sana silang sariling pagdidesisyon. Pero wala na, may peer pressure eh. Ang peer pressure, kailangan kang mag-attend sa misa. Kailangan kang gumawa ng ganito.
Kahit na sa pagsusulat po nila, pagsagot po nila ng mga sa tinatawag religion, natural, ma-influensya po sila dyan. And I tell you mga kapatid, that's what they have been doing. So kung mayroong mga tao, ang Diyos, para magbuo at magpatatag sa pamilya, mayroon ding mga tao sa Satanas para sumira ng pamilya. A school, ang paaralan ay great influencer. Great influencer ang paaralan. Maniwala kayo o hindi, great influencer ang paaralan. And that's the reason, ito ang inilagay ng Panginoon sa akin noon, way back 1989, na magsimula, hindi ko pa pag-aralin ang aking mga anak sa public school. Kahit na naghirap kami. Pero sabi ko, pagsisikapan namin, biyaya ng Panginoon. Salamat, sinamahan ako ni Ma'am Helen sa pag-start ng First Baptist Christian Academy. So, ganun po yon. Hello? Nasabi ko po ito sa inyo kasi akala natin, pag sikat na paaralan, then ayos yan. Pag sikat na paaralan, mamumulde ang ating mga anak. Sa ano? Mamulde dito? Mamulde sa kahambugan? Wisdom from beneath ang makukuha? Hindi yung wisdom from above. Dalawang uri ng katalinuhan ng wisdom ang sinasabi ng Bible. James chapter 3, wisdom from beneath, that is devilish, demonic, worldly, fleshly, and wisdom from above, that is meek, peaceable. Mga kapatid, let us not be ignorant of these things. Okay? That's why balikan natin itong mga dati na nating alam, sa Book of Deuteronomy, si Moses ay nagsasalita dito sa autoridad ng Panginoon at sinasabi niya sa bansang Israel at sa bawat pamilya doon sa bansang Israel. Okay, ito bang sabi, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Okay? Kayo na mga nakikinig, sabi ni Moses, kayo nakinig sa akin, mga magulang, mga leaders, itong salita na iniutos sa inyo ng Panginoon, dapat nasa puso ninyo. Pag yan nasa puso ninyo, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. You shall fear the Lord your God and serve him, and shall take oaths in his name. You shall not go after other gods, the gods of the peoples who are all around you. Okay? Huwag kayong hahanap ng ibang Diyos-Diyusan. For the Lord your God is a jealous God. Pinapakilala dito ang Diyos ng Biblia. Jealous God. Siloso na Diyos. Iisa lang kasi ang Diyos. Walang pwedeng pumantay sa Kanya. Okay? Lest the anger of the Lord, meaning pag mag-idolatros tayo, pamilya na idolatros, pamilya na nagsasamba na sa Diyos-Diyusan ang ilan sa kanyang mga anak, galit daw ang Panginoon at sisirain niya kayo from the face of the earth. And I tell you, ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas na tinatawag Ophir, na dating sumasamba sa Ama, sa tunay na Diyos, at ang Pilipinas na dating puno ng ginto, sabi mismo ni Antonio Pigapetta, ay nasira. At hanggang ngayon, hindi makabangon-bangon. Okay? Pero ito tayo ngayon, mga kapatid, the challenge is now. We have to rise up and build and rebuild. Okay? You know, it should start with the building of lives. And it should start with the building of our families. Okay. So it's time to rebuild.
Ito pong ating pag-usapan ngayon. It's time to rebuild. Who are the builders? Sino ba ang gagamitin ng Panginoon na human instruments? Number one, Christian parents. Mga mananampalataya na mga magulang na inutusan ng Panginoon para ipatayo at patatagin ang kanilang pamilya para sa Panginoon. Basahin po ninyo ang Biblia from cover to cover. Walang kautusan diyan na inuutusan ng Panginoon ang pamahalaan o ang estado para i-educate nila ang mga anak natin. Wala po iyan. Ang inuutosan ang mga magulang, una sa lahat. So education begins at home. Now, there was a time nang sumulat ako ng thesis ko, nang kumuha ako ng masteral dyan sa State University, I have to research on the origin o ang pasimula ng education. Okay? Noon pala, ang education, I have researched on America, and then sa Pilipinas medyo konti ang mga books doon. Pero sa Amerika, ang pasimula pala, ang mga pilgrims mula sa Britain, nang pumunta sila sa Amerika, sa North America, wala namang mga paaralan pa noon ng public school or private school. Ang mga magulang lang ang nagturo sa kanilang mga anak. And later on, dahil medyo may mga pamilya na ng mga Kristiyano, nagkondisyon sila. Sabi niya, ako ang magtuturo na Lunes, ituruan mo sila ng mathematics. Ikaw naman ang magturo sa Martes, turuan mo sila ng English. O kaya ikaw na magturo sa Miyerkules, turuan mo sila ng algebra. And so on. Yun pala nangyari. At natatag itong tinatawag community school. Community school. Na lumaki yun. Walang recognition ng government noon. Pero pumasok itong si Horace Mann. I-research ninyo, si Horace Mann. Mann is double N. Ito si Horace Mann, ang founder ng humanism. Okay? Yung mga kataga na higit sa lahat ay tao. Okay. So, hindi na Diyos, kundi ang tao. Siya ang nagpasimula nitong public education. And later on, it was followed up hanggang naaprubahan and then naging mainstream ng education. But, sa pagsimula po, wala. Mga magulang lang po. Ngayong panahon, may nagbabalik na po ng ganyan. Mga magulang mismo ang nagtuturo sa kanilang mga anak. Homeschooling. Okay? In fact, ang advice ko sa aking mga anak, o kay Jim, sabi ko, if ever na mawala ang First Baptist Christian Academy, sa kung anong kadahilanan, you start educating your son sa bahay lang. Okay? So ganyan po, Christian parents po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ito po ang binabasa natin kanina. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Then you shall teach them diligently to your children. Okay? Sinasabihan ng mga ituro ninyo ito. Anong ituturo nila? Una, ipakilala ang tunay at buhay na Diyos. Parents must first know the true God of the Bible. Bago sila gamitin ng Panginoon, kailangan kilala nila ang tunay at buhay na Diyos. Kaya nga Christian parents. At ano itong pagkilala na sinasabi? Hindi po ito pagkilala sa pangalan lang, kilala ko ang tunay na Diyos. Pagkilala po ito sa persona, sa ugali ng Diyos. In particular, the three attributes ng Diyos na very important. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay justisya, at ang Diyos ay pag-ibig. So, mga magulang, I tell you, tayo ang susi ng pag-rebuild ng ating bansa by building our families. But before we can teach and train our children for the Lord Jesus Christ, kailangang natutunan po muna natin, nakilala po muna natin ang tunay at buhay na Diyos. In fact, balikan nyo ang verse diyan, sabi diyan,
These words which I command you today shall be in your heart. Sinong kinakausap dyan? Ang mga magulang. Itong mga iniutos ko sa inyo, dapat nandoon muna sa inyong puso. Tuturuan mo ang iyong anak na huwag makiaway, pero kayo si mister mo, sige ang away, paano yan matututo? Di ba? So it's teaching by the mouth and life. So kung mayroon pang adhikain, mayroon pang dapat na desire tayo ng mga magulang, alam naman po natin na mahina tayo sa ating sarili. Kung mayroon pang desire, ay lumapit tayo sa Panginoon, hingi tayo ng kalakasan, hingi tayo ng karunungan, na baguhin ng Panginoon ang ating mga pananaw, ang ating mga damdamin, upang ma-align ito sa pananaw at damdamin ng Diyos. Ang tinatawag world views. Ano ang pananaw natin sa taong tinatawag sikat at prosperous? Anong pananaw natin? Sikat yan kasi graduate yan dyan sa prestigious school. Kahit na ang anak mo halimbawa, graduate sa prestigious school, summa cum laude, magna cum laude, pero naghuhubad, may tabon ang kanyang ulo, naghuhubad pag anniversary ng kanilang fraternity, hubot-hubad, nagtatakbo. Nako, talo pa siya ng mga, ang aso nga tinatabunan ng buntot nila ang kanilang puwet. Di ba? Kaya si Miriam Defensor noon, sabi nila, nakakita ba kayo ng unggoy na inaasawa ang lalaki, inaasawa ng kapwa lalaki? Pero mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, ano ang pananaw natin sa taong tinatawag successful na tao? Dahil ba siya ay nakagraduate para na matalino siya? Pero ang kanyang ugali ay ugaling unggoy? Nandoon siya, magmamarcha laban sa pamahalaan? Ganun bang mga successful na mga tao? Successful na mga tao pero nang makaangat po sila, inaapakan yung maliliit, katulad ng mga colonizers? Mga kapatid, hindi po yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga, tayong mga magulang, dapat nandito po sa puso natin. Alam ko, may detalye natin ito sa susunod. Pero ito ang curriculum. Pakinggan nyo ng maigi. Ang unang curriculum na dapat na ituturo po natin sa mga anak, alam ninyo? Ano kayang curriculum? Turuan natin magbasa agad. Now, hindi naman masama yon. Mayroon akong ikinasal noon 3 years ago. Magtatatlong taon pa lang anak niya, marunong magbasa ngayon. Nothing wrong about that. Pero kung yan lang ang ituturo mo, makinig kayo ng maigi. Pag hindi mo maituro ang pinakaunang curriculum sa buhay ng iyong anak, then ang makukuha niyang wisdom from beneath. Okay? Ang pinakaunang curriculum is to know God and to love God. Okay? At paano ito maintindihan? Sabi dito, you shall talk of them when you sit in your house. Nakaupo kayo? Kumakain kayo? Tapos ang anak mo, sabi na, Pa, ang sarap nitong barbecue. Anong isagot mo para maturuan mo siya na ibigin niya ang Diyos? Anong may sagot mo? Hello, mga magulang. Pwedeng ganito ang sagot. Anak, may masarap pa dyan. Alam mo, hindi ko po alam. Ang mas masarap pa dyan, ang nagbigay ng barbecue. Di ba? Kailangang maturuan na ang ating mga anak to love the giver more than the gift. Ito paulit-ulit ko pinagpipreach. Kasi kahit na sa mga mananampalataya ngayon, parang hindi kumbinsido sa first curriculum na yan. Pero yan ang sabi ng Bible, shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Okay? Bakit tayo binibigyan ng panlasa ng Diyos? Ng taste buds? Na pwede namang makuha natin ang sustansya sa pagkain na yan kahit hindi natin malasahan yan kung masarap o hindi. Kung ang pakay lang ng Panginoon para tayo lumakas,
Then, hindi na kailangan ng taste buds. Di ba? Pero bakit may taste buds? Kasi ang taste buds natin, pointer yan doon sa nagbibigay ng pagkain sa atin. Oo, masarap ang pagkain. Pero alalahanin niyo, mas masarap na maging kapiling ang nagbibigay ng pagkain sa atin. So while you are sitting down, when you walk by the way, naglalakad kayo, nakakita ang anak mo, Pa, wow, beautiful, beautiful flowers. Maaari mong tanungin, anak, anong kulay? Oh, yellow, red, beautiful roses. Wow, ang ganda nga, anak. Pero alam mo, anak, may mas maganda pa dyan. Sino po, Papa? Ang gumawa ng mga bulaklak na yon. The creator of the universe. Yun pong ibig sabihin, loving God. With all your heart, with all your soul, with all your strength. At a very young age, turuan na natin siya na may mas maganda pa kaysa mga nakikita nila, natitikman nila. And I believe with all my heart na ganun ang unang curriculum. Nandoon din sinabi doon, ilalagay nyo, parang ina-advertise nyo ang Panginoon sa mga bahay ninyo. Nilalagay nyo dyan sa mga doorposts. Bakit kaya? Sabihin nyo, matalinhaga yon? Is that a figurative language or a literal one? Sa mga Hudyo, in those days, talagang ang mga bahay nila, nilalagyan nila ng mga love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kung sa mga Muslim, mayroon sila ng syadada, yung Allah is the true God and Muhammad is prophet. Araw-araw sinasabi nila yon. Sa mga Hudyo, mayroon din ng ganyan. Pero ang ni-recite nila, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kinukondisyon na nila ang kanilang mga anak. Binibrainwash na nila gamito ang salitang ganyan para hindi ma-brainwash ng mga komunista at hindi ma-brainwash ng kung sino dyan na mag-influence sa kanila. Bakit hindi natin gawin yan ngayon? Bakit hindi natin ipakita ang mga verses dyan sa bahay natin? Sa kwarto namin, ng misis ko, mayroon nakalagay yung mga verses dyan. Pagka umaga, titingnan-tingnan ko, wow, it refreshes my heart. Yan ang dahilan ng bahay namin mayroong God's grace for His glory because I believe this word. Okay? Bakit? Nakakahiya ba ipakilala ang Panginoon? Nakakahiya ba ipaalam na ito ay salita ng Diyos, ito ay totoo? Nakakahiya ba yun? Kayo na mga naglalaro sa basketball, halimbawa, o kayo na mga balang araw magiging coach ng basketball, maging referee ng basketball, nakakahiya ba na bago kayo magsimula, manalangin muna tayo kay Jesus? Masama ba yun? Gusto ko na ma-revive natin muli ang BBM, Bible Basketball Ministry. Kasi alam po natin, ang sabi ng Panginoon, all things, lahat ng bagay, come from God, happens through God, and for God. All things are from Him, through Him, and for Him. Meaning, kahit na anong gawin mo sa sanlibutan ito, whether you eat or you drink, hindi yung alak ha, whether you eat or you drink, maliliit na mga bagay na ginagawa mo, gawin mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yan po ang dapat ituro natin sa mga anak natin. Okay? Sana tulungan po tayo ng Panginoon, madetalya natin ito. Parents must first know and love the true God of the Bible before they can be effective teachers and trainers. Knowing the one and only true God. Ito po. Knowing the one and only true God will arm our children against the idolatries of our nation. Kung makilala po nila ang tunay at buhay na Diyos, then mababantayan po ang kanilang mga puso't kaisipan laban dito sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Pero kung baliwala lang sa inyo, pag Santa Cruzan, sabi ng anak mo, Ma, sama ako. Sige lang. Akala mo harmless yun. Harmless. Bakit ko iiwan yun kung harmless yun? Dati ako nag-organize ng Santa Cruzan sa amin nang hindi pa ako tunay na mananampalataya.
Pero bakit ayaw ko na doon? Kasi that is influencing the minds of our children to believe sa ganitong mga activities na nagdadala sa kanila sa idolatry. Okay? Lalo pa, naku, hindi na-observe nga eh. Tingnan nyo, mga opisina. Ang mga opisina sa Pilipinas. Bakit meron sila ng kwarto doon? Ang nagbabayad ang gobyerno. Ha? Ang nagbabayad ang gobyerno, ang ilaw doon, ang kuryente. Sino nagbabayad? Ang gobyerno. Bakit mayroon sila doon? May rebulto, ginagawang chapel, may chapel doon. You know, that is malversation of public funds. I tell you, walang sumisigaw na ganyan eh. Lalo ng mga kandidato. Baka hindi sila butuhan. But I'm telling you mga kapatid, ang idolatries, mapagpaglabanan lang natin ito if we will present the true God of the Bible. Simulan natin sa mga anak natin. Any color, any form of idolatry, pagbawal natin yon. Nabasa ninyo, Colossians 2:8? Basahin ninyo. Okay? Okay, so, loving the one and only true God will arm our children against the immoralities and corruption in our nation. Loving the one and only true God. Matutong mga anak natin to love the Lord, they would learn also to stand against sa mga temptation. Ang temptation kasi is, it caters sa kagustuhan mo eh. Ang temptation, palaging masarap yan. Ang temptation. Walang temptation na ipapakita sa inyo agad na pag kinain mo ito, pag ginawa mo ito, tudas ka. Wala. Ang temptation nagpa-promise sa'yo ng, wow, maging masaya ka nito, maging masaya ka nito. But at the end, lagot ka. Ha? Pleasure for a season, but destruction forever. So paano naman paglabanan yon? Palagi mo inuulit-ulit yan. Paano mo paglabanan na tanggihan mo ang ice candy? May hawak kang ice cream. Ano ang mas masarap? Ice candy o ice cream? Ice cream. Sabihin mo sa akin, itapon mo na yung ice cream. Ito palitan mo ng ice candy. Hey! Mas masarap ang ice cream kaysa ice candy. Pabayaan mo ako dyan. Ganon din yan. Alisin mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ito, mas masarap ito. Pag-ibig sa sanlibutan. Hey! Alam ko na yan. Mas gusto ko ang pag-ibig ng Panginoon kaysa pag-ibig ng sanlibutan. Di ba? The way to fight the offer of joy is to have the greatest joy from the Lord. Tulungan tayo ng Panginoon. Now, it's time to rebuild. Who are the builders? True preachers and teachers of God's Word are also God's instruments in building lives. Mga pastor na mga tunay na mga nakakilala sa Panginoon at mga guro na nagtuturo either sa public school, pero Christian teachers ay mga instrumento ng Panginoon para sila ay mag-build ng mga pamilya at ng buhay ng tao. Okay? Kaya mabigat po ang responsibilidad ng pastor. Mabigat po. Ang pastor dapat nag-aaral palagi ng salita ng Diyos. Hindi yung nakapag-aral siya ng 6 months, pagkatapos pinapattern na lang niya sa kung anong mga napapakinggan niya dyan. Hindi niya pinag-aralan ang konteksto ng verse na yan, ang historical, geographical background niyan, and so on and so forth. Kung minsan, nadadala na lang ng rhetoric ang iba eh. At maraming hindi lumalago na mga mananampalataya kasi ang napapakinggan lang naman nila palagi yung milk, gatas. Hindi lumalago, hindi nakakain ng karne. Pero inaasahan lang, basta magbigay ka lang, magpakabait ka lang. But you know, more than that. That's why sabi ng Bible, must study ang lahat ng pastor. Pag-aralan natin sa masunod. Pero basahin ko po natin ito. And He Himself gave some to be apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, para palakasin, palaguin ang mga mananampalataya, ang mga banal, for the work of ministry, para sila ay magtrabaho ng ministry, para mapalakas ang katawan ng Panginoong Jesucristo. So ito ang malaking gawain ng pastor. I'll expound this sa masunod.
Wala na ito ngayong mga apostles. Tapos na ang kanilang role as the layer of foundation, the one who laid down the foundation. Wala na rin itong mga prophets. Mayroon pang yung mga evangelists, mayroon pang mga pastors and teachers na tinawag ng Panginoon sa ganitong specific na gawain. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of stature of the fullness of Christ. Ang goal, pakinig ng maigi, ang goal ay upang ang bawat mananampalataya ay lumago doon sa stature ng Christ-likeness para ang maging ugali nila ay maging katulad ni Kristo. Hindi ang goal lang para mabautismuhan, maturuan kung paano magbigay ng tithes para marami ang... Nako! Hindi ako nagturo sa inyo ng ganyan. Ang tinuro ko sa inyo, how to love. Paano umibig. I did not teach how to give because I believe there is only one giver, the God, who is the owner of all things. Sa lateral na pagbibigay, yes, gamitin tayo ng instrumento. Pero sa pag magbibigay ka sa Diyos, bakit? Ang Diyos ba nangangailangan? Incomplete ba ang Diyos? Don't insult God that way. Dapat lumalapit tayo sa Diyos. Nasabi natin, Panginoon, kailangan kita. Kailangan ko ang blessing mo para maging blessing ako sa iba. And you know, when we are taught, kung tayo ay natutong umibig, itong pag-share sa kapwa natin, ano lang yun? An overflow of our joy in God. Hindi ka dapat pilitin, hindi ka dapat i-manipulate para magbigay. Hindi ka dapat magganon. Ikaw mismo, patago pa nga, ayaw mo makita, bigay ka. Di ba? Hindi na magbigay ka, palitrato ka katulad ng mga politiko. Palitrato ka, ilagay mo sa Facebook. Nako. Okay? Christ-likeness. Yan po ang pinaka-goal. Every true believer of Christ is commanded to make disciples. Making disciples is not only soul winning, that is more on soul building. Soul building. Pagpapalago, pagpatatatag sa buhay ng isang mananampalataya na kumilala na, nagtiwala na sa Panginoon, kailangang palaguin siya. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Sabi ko sa inyo, may 3 factors of growth. Tingnan natin kung naalala pa ninyo. Number 1, right kind of food. Tama? Huwag mong bibigyan ng karne ang batang maliit. Number 2, regularity of feeding. Regularity, kailangan palaging kumakain. Number 3, responsible feeder. Mayroong dapat nagpapakain sa mga bagong mananampalataya. Okay? Sabi ko kanina sa misis ko, kailangan ko ng katulong siguro doon sa farm. 2:00 nandoon kami. Pero ang pahinga ko halos 30 minutes. Tapos gusto ko pa matulog, pero nandiyan ang mga bata. Mga 1:30 pa lang, nandiyan ang mga bata. Lolo Pastor, Bible na tayo. Of course, salamat. May mga teachers na sumasama sa akin dito at nagtuturo doon. But you know, the one to really take the lead on that, which ako naman parang trailblaze lang ako doon, and then maya-maya i-delegate ko yun para gawin nga po nila. But I'm saying, every believer, kung tunay ka na mananampalataya, hindi lang po ito gawain ng pastor. Lahat po ng mga mananampalataya, inutusan ng Panginoon, go and make disciples of all nations. As you are going as a teacher, as you are going as an architect, as you are going as an engineer, as you are going as an ordinary housewife, as you are going as a student, make disciples. Yun pong ibig sabihin ng mga talatang yan. I'll expound on that. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and earth. That's a great promise. Go therefore, that's the command. Go therefore and make disciples of all nations. In the Greek word, the word go there is as you are going. That's in the progressive tense. As you are going, make disciples. Yun po ang talagang verb dyan. The main verb is to make disciples. Okay? Of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teaching them to observe all things
that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Mga kapatid, let us be God's instrument. Alam ko mahirap. Hindi madali ito. But as you are going, tandaan nyo kahit na anong profession ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, you are there not only to earn money. You are there to be a discipler. You are there para makita ng mga estudyante mo na ikaw ay tunay na mananampalataya. Mayroon kang ugali na tama. Mayroon kang sinasabi sa kanila na makakapag-direct sa kanila sa Panginoon. And I tell you, that's a great blessing to be an instrument of God. Someday, haharap po tayo sa Panginoon. Someday, tatanungin tayo ng Panginoon, what have you done with your life? With your profession? With your money? With your job? What have you done? Tulungan tayo ng Panginoon na maging instrumento po tayo, lalo na po sa ating pamilya. God bless us. Father, thank you for your word. Bless your people. In Christ's name. Amen.